Wala daw oil crisis. Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Tingnan mo, oy. Oy, pansinin nyo naman si BBM. Oy, ang saman di ay ni mga tawhana. Oy, wag yun. Naglamano niya. Oh, hala. Oh, hala. Nagano na lang siya. Allah. Allah. Oy. Ano, tumingin naman kayo sa kanan. Grabe naman itong mga OFW na ito. No? Wala na ba kayong mga utang na loob dyan? O ay, may nag-wave din. Salamat. Isa. Okay. Okay. Ang mga kababayan. Ang sabi ni spokeswoman Claire Castro, wala daw fuel crisis. Patingin nga ulit nung sinabi niya. Wala raw fuel Ang nais crisis. kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ha? Wala daw oil crisis? Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Anong sabi ni BBM? Parang naalala ko yun. Kong BH? Anong sabi ni BBM tungkol dito sa fuel crisis? Siguro the mere fact na finorm niya yung crisis management na committee and task force, that says na the President acknowledges that there's crisis of oil in the Philippines. Yes. Evidence. Oil, presyo pa lang ng langis, makita mo na doble na. Of doble. course. And wala pa tayo, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil iniintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi pag bumaba hindi dapat ganun eh. wala silang nanakawin. Kaya ako gusto ko talaga, bumaba yung VAT. Well, PH. pwede naman natin talagang i-temporary suspend ang VAT on fuel at saka yung excise tax. Kasi pag kinocompute naman namin, kaya naman lalo na kahit pag 1 year, pwede naman natin suspend to considering ang dami nating unused appropriation and continuing appropriation. Yung continuing appropriation natin, itansya mo na sa 300 billion. Sa 300 billion na yon, kunin mo, gamitin for fuel subsidy and all, or yun na ipangpalit doon sa mawawala sa excise tax and VAT. So, pwede pa rin mag-function yung gobyerno. Kasi yung unused appropriations and continuing, ito yung hindi nagamit ng mga departamento the previous year. Tapos sabi ni BBM, meron naman siyang 24-something billion na subsidy sa fuel cost. Ngayon, saan niya kinukuha itong subsidy na ito? Well, Yeah. meron naman, may mga tinabi tayo syempre, mga ayuda programs. Marami tayong ayuda programs from LTFRB, from DSWD, tapos yung mga tinitin nila, yung SB Corp, yung pagpapautang ng mga loans. Pero we still have a 13 billion contingent fund. Tapos meron 13 billion yan. Kaya sinatawag ng contingent, in cases na may ganito, meron tayong contingency. So they can make use of the contingent fund. We have unprogrammed appropriations. May 200 billion yan. Meron naman yan yung mga foreign assisted loans, hindi lahat yan magmamaterialize. So pwedeng gamitin yun. Yung AFP modernization, that can be used. Kasi remember, these are not programmed. Yeah. Diba? So pwedeng gamitin din yun. Tapos, Pero BH, yung unprogrammed funds kasi, di ba, that can only be spent on the condition na merong with excess earnings. revenue. Normally naman, as early as January, may pumapasok na unprogrammed. Normally yan. Every year So, yan. ibig for foreign sabihin, assistance. mga kababayan, meron naman tayo dyan na makukunan Yes, meron. para dito sa mga subsidy. Kung hindi lang sana nanakawin ng mga kurakot dyan. Yun ang sinasabi natin that we are a poor country, pero sana hindi na tayo mantong sa ganito kung hindi naman nag-massive corruption dito sa administration ni BBM. Ngayon, ano kaya ang plano ni BBM dito? Kasi nakita ko, BH, repatriation, ayuda, fuel subsidy. Pero yung repatriation, yung umuwi yung mga tao, parang hindi nga siya tinitingnan eh. Hindi siya pinansin. Parang feeling ng mga tao, ngayong kalam, ang dami na sa amin nga umuwi na we used our own money. So ano kayang, tingnan mo, oy, pansinin nyo naman si BBM, oy, ang saman di ay ni mga tawhana, oy, wag yun, naglamano niya, hala, nagano na lang siya, Allah, oy,
Ano, tumingin naman kayo sa kanan. Grabe naman itong mga OFW na ito. No? Wala na ba kayong mga utang na loob dyan? O ay, may nag-wave din. Salamat. Isa. Okay. Okay. Ang mga kababayan. Mama Bing, actually, wala Nasa-stress sa ako dito. Nasa-stress ako. Mama Bing, actually, tayo ang may utang, ang presidente ang may utang na loob sa ating OFW. Oh. Because if not for them, di ba, Kong Bernadette, is bagsak ang ating ekonomiya. $32 billion. Yung isa pang last dapat year. natin tignan, break 60 na yung ating exchange rate, yung ating peso-dollar exchange rate. Oh. So, kaya hindi ko alam paano sasabihin walang crisis. Ito palang, Yeah. kaya short-term solution, wala naman tayong magagawa. Ang pinaka-short-term solution talaga, mag-fuel subsidy. Kasi remember, we only have one refinery here in the country. Tapos nag-i-import, lahat ng oil natin, ini-import natin. Oh. So, we are really dependent on other countries. So, pipila tayo. So, pag pipila tayo, Yeah. we are not the priority. Naway pa natin yung China. Pagka tumigil ang exports ng Gagawin ibang natin bansa, ay hindi na tayo makakapag-import ng refined oil. Oo, Kapagka- makinig kayo kay Bernadette Herrera dahil ito, hindi lang ito congresswoman at na politika, graduate ito ng the best school of economics in Asia, the UP School of Economics. Yes. Diba? Ano ko to college ko to Kaya pag nagsalita si Bernadette Herrera, she has evidence on which she will base her analysis. So, palagay mo kaya ang the big question, Kong BH, kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari? Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan isuspend. Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees kasi archipelagic tayo inter-island So we're heavily dependent on yung vessels, mga so ang mga Exactly. landed cost and Yung distribution cost, cost natin, cost of it's really transport very very high. Cost high, of transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman nating i-afford yan. Nung kinocompute namin kahit 1 year, parang more or less nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Oo. Doon pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwedeng gamitin. Ano po mga... Meron ka pang unused appropriations, Meron sis, pa. Eto nga, Mama Bing, di ba? Eh di sana yung munang yon, wag... Mga Kong, next ano na lang, next time na kayong umupit. Ibigay niyo muna sa bayan na naluluto sila. Pinagpapawisan ako dito, baka inom nga ng tubig. Ano naman ngayon ang nangyayari sa House? So for example, meron na bang is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa Well, sa House? nag-suspend na kami ng excise tax. Pasado na sa amin yan. So ngayon na pero sana. hindi pa daw natatransmit sa Senate. I have another question. Meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na nga and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung gasolina. Eh, Which is dati pa kasi, naman lang di ba, stock. I wanted to Because understand wala that. tayong strategic fuel reserve. Diba? Other countries, Okay, yan there was, yun eh. the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Exactly. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazal na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. eh, yeah. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break kasi yung oil price distortion sa ating bansa ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding, may nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So nananawagan kami, nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day na sana even during the break mag-committee hearing on the investigation kasi we have to get to the bottom of it like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Sobra. Nagrereklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko, 4,000 Ako, nag-grab something. lang ako Naging kanina. 8,000. Pero I'm sure kahit yan sis, nagmahal Kahit na yan rin. tataas ang grab. Pero yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund It goes to the treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH party list Nasal, sana you consider na yung collection sa excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Tama. Diba? And at saka ang isa pa, yung we have to revisit the oil deregulation law. Yan Yun ang na. dapat mabilis. Parang namamafia Drastic ang repeal. Drastic ang repeal. Oh, diba? Pero to revisit it, dapat i-release talaga yan. Dapat alisin Sino na yan. bang Committee on Energy sa House of Reps?
Nako, sino ba Committee on Energy namin? Hindi ko alam. Hindi ako. Hanapin nyo nga, sino nga Committee on yan? Energy? At I'm not tawagan sure. nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay Yun. mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yun. We only have one refinery here in the country eh. So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan? Singapore, Korea, Korea. China. So, Indonesia, pagka nag-stop itong mga to mag-export, paano tayo? Malaysia. If the, And if the- yung saddest part din po dyan, Kong, is yung nga paulit-ulit namin pinag-uusapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin. Kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang wala tayong solusyon ni 50%. BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Tulagay mo kaya, Kati, bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebentahan siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait ang Si China. Tariela lang ang hindi mabait. Trade-in daw, trade-in. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Tariela. Oo. Siya ang humingi doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya, na binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay Prime hindi Minister. tama yun. Well, Hindi yun ipagdasal tama. ipagdasal natin sana huwag tumigil ang export Oo. nila. Kasi paano kung feeling nila Yes. kulang sila? Eh, kung so, so, sa dami lang factory eh. yeah. That's another Diba? thing. Oh, Also. tsaka ito pa, huwag niyo masyadong awayin ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz, Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga anong tawag ito, raw materials are 50% of our raw materials are Come from coming them. from China. Exported also. Oo. Yeah. So, bibili ka ngayon, yuan. And nobody can walang makalaban sa kanila based on price. Oo, sabihin niya itself. naman, pro-China ka, Chati, ah. May lahi akong incheck. Tumigil Oo. kayo, tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemat sa inyong Lahat lahat naman yan made in based in China. China. Sino mahilig sa iPhone? Oo. Made in China yan. Mga Ay, ayoko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bentahan tayo dahil sa tayo ay naman neighbor, hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Fact-based, pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, lalo naman si BBM pro-China. Trade exactly. yan eh, trade. That's Oo. trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, it's yeah. trade because everything really comes That's from a them. stupid, stupid na narrative na sabihin na pag Uy, bawal sinasabi ang mo mga lang. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Magkakababayan. Kaya nandito si Kong. Ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon, BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal of BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun? Ay, sa excise tax? I'm Yes? sure. I'm Oh. sure. They actually They have hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero Pero parang walang hindi daw sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa na mabilisan talaga Oo, eh. exactly. If you And, want, di ba, pag if- may gusto mo, may Yeah. paraan pag ayaw mo, kaya may hindi ko dahilan. naiintindihan. Now, I if think they kinakabahan will sila suspend na... collection of excise tax, ano ang estimate na magkano ang Makokollect. mawawala sa tax sa gobyerno kung isususpend? Wala pa silang sinasabi. Ako, nung inaaral ko lang, nagpapakompute ako, parang nasa 140 plus. Kung 1 year, ha? Kung 1 year. It depends kasi ilang months may isususpend yung excise tax. Oo, ay di dapat doon sa... Mga 150, 140. Oo, dapat Billion. Yeah, then maybe in the Senate they will compute that with accuracy. Yung VAT relief ang wala pang Ay, nag-aasikaso. galing. Si Secretary Kasi yung VAT Recto. relief. Pero that's the point eh. But it's needed. We really have to do that kasi hindi natin alam. Kasi wala nga Yeah, tayong wala oil reserve tayong dito. ano. Kasi kung efficient nilang gagamitin ng agencies ang budget nila, maraming sobra. So it's okay for us to have that VAT relief. Na sobrang-sobra nga, may 805 billion ngang... Utang na naman. Hindi, yung mga retired men in uniform, nagkaroon At saka si... Diba? Ibig sabihin may pera talaga somewhere na kung Meron. gusto mo talaga, may Ay, paraan. May pera sa maleta. Oo, yun ang problema. Ngayon, muutang na naman si BBM ng $800 million sa ADB.
Now, I do not know what that is for, but I'm sure that is not to solve this oil crisis because, well, I don't think the ADB will give that kind of loan without some development output. Ang Diba? tanong mo kanina, Kumbing, sino yung chairperson ng Energy? Energy. As of July 30, 2025, si Representative Jose Alvarez. Okay, si Kong Pepito Alvarez. Mabait yan. Alam mo, love ko yung mamang yan. Napaka-ano niyan eh. Ano rin yung statesman. Oo, wag din magsalita ng love dito. Bawal ang mga love dito. Sa totoo lang. Bawal dito ang stupid saka ang love. Ay, Congressman Alvarez, we want to hear what your initiatives are in your committee. Maybe we can call him up if he's available. Try to dial him now, and or else hindi naman or else, Parang or we ngayon- can just invite you in the next Yes. show. Parang ngayon nafo-focus lahat talaga sa ayuda, fuel subsidy. So, tama rin naman po yun kasi to shield nga the effect doon sa PUV kasi tinigil natin yung oil price hike. Diba yung fair hike, yeah, tinigil. tinanggal. Sorry, yung fair hike, tinigil. It was announced pero binawi. Yeah. So, mag-subsidy na lang daw muna para at least, kasi kundi, yung consumers naman ng commuters naman na maapektuhan. Oh, ito naman may isa akong narinig na opposition diyan sa pag hindi daw kolektahin ang excise tax kung BH, syempre bababa presyo, di ba? Kasi bawat liter yata 10 pesos dun sa gasolina no? Bababa presyo, gasolina pag wala excise Parang 6 tax. pesos ha? yata per Oo. liter. Pag Kano? tinanggal mo yung excise tax, ha? Hindi ako sure. Eh, Basta yung estimate nabasa ng ko. iba, 10 pesos pag 6 to 10. Pag Gasoline 10. gasolina. Oo. Okay. Pero may nagsasabi na pag binaba mo naman ang presyo ng gasolina, mas tataas naman ngayon ang demand. So, mas marami namang bibili ngayon. Eh, paano naman yun kung wala kang supply? Eh, instead na 50 days ang iyong supply, eh, magiging 30 na lang. Supply and What do you demand. think of that? Kong BH? Kaya nga sinasabi natin, dapat ngayon pa lang i-investigate kung saan nanggagaling mga hoarding eh. Kasi may nag-hoard na niyan now. Meron talaga. Ngayon pa lang may nag-hoard na niyan. Kaya ang laki Hulihin. ng oil price distortion natin. May isa nga tumawag sa akin eh. Napakalaking transport organization. Gusto nga nila makipag-usap sa siguro by next week. Kasi problema ng transport ito. So, hindi lang. Hindi ko alam kung yung ayuda nila or yung fuel subsidy or service contracting will be enough para itawid sila doon sa kung ilang araw na mataas ang presyo ng Oo, langis. at kailan Mahirap, ito matatapos? Because it looks like Iran is Basta, not backing up. definitely somebody has to be given. Oo, Hindi pwedeng someone walang has to desisyon. give way, di ba? Kaya Oo, nga eh. si Risa Ontiveros nagsasabi na siya na itigil nyo ang gera. Itigil nyo ang stop na muna. Oh, di ba? Buti pa si Senator Risa Ontiveros pinapatigil ang digmaan. Oh, ayan na. Oh. Well, ayan na nga yung sinasabi natin. Di ba? Akala nyo, ang pakikipag-away sa ibang bansa ay natin. Yeah. Eh dati naman away ka ng away sa China eh. Eh paano niyan ngayon bibili si BBM sa China, Senator Risa? Eh inaway mo nang inaway yung mga kamag-anak ko doon. Alam mo naman na yung chick ako eh. They're taking up from what Biro Cathy lang, said. biro lang. Because we are so dependent on other countries. Yeah, eh. that's Kaya so ang sad. lesson dito, ha? Huwag nga kayong nanganga dyan na nakipag-away kayo sa ibang bansa na hindi nyo naman kaya. Foreign diplomacy. Oh, Yeah. ayan, sige. O, mag-produce kayo ng oil. Sige. Oh, sige. Sa katawan nyo kayo mag-produce ng oil. Parang initiation, ah. Yan ang lesson dyan sa ating mga politiko. Huwag nga kayong makialam makialam ang Senado kung treaty relations. Kasi trabaho mo yan, eh. Pero yung tatawagin mo ngayon yung ibang senador na senador, o naman nga, ang sama naman ng, wala na ba talaga kayong dyan, yung statesmanship Everything dyan? is ad hominem Oh. right now. Parang Wa- pag wala ka mabato. Saka, wag na masyadong pa-show off. Ayan, tingnan nyo. Actually, Ngayon, we need bibili lang din solutions. pala sa China. Oh, paano naman yung sasabihin naman ng ambassador ng China? Eh, minura-mura nyo na ako dyan, lahat. Tapos ngayon, bibili kayo sa amin? Oh, Yeah. mabuti na lang, sabi niya, we are good neighbors, sabi Yeah. ng China. Humility na lang is the Kong name. Bernadette, if there's three
things na masasuggest mo with this crisis? Some people, they were saying, katulad nga ni Auntie Claire, sabi niya walang crisis, but we can see it already, di ba? Sa dollar pa lang, kanina binanggit mo din. Kung meron kang tatlong na advice as an economist graduate, ano yun? Well, number one nga, suspend excise tax tsaka yung VAT relief. Pwede natin gawin yun. Pag sabing delikado yung koleksyon, we have a 300 billion continuing appropriations that can be used. So, may pang buffer ka doon. At meron tayong program funds na pwede gamitin. May 13 billion contingent fund. Maraming pwedeng ipangpalit doon Paghugutan. temporarily dito. Yeah. Then, syempre, yung fuel subsidies talaga natin. Kailangan tuloy-tuloy sa mga PUV drivers natin, sa mga bus operators, sa lahat ng mga TODA, tricycle and all, dapat continuous yan. At yung oil reserve, kailangan natin ng fuel storage, yung investigation. Kailangan mag-investigate kami. Kailangan alamin. Bakit may oil price Yes. distortion right now? Saan nanggagaling yun? So, yan yung tatlo. Pero ang long term natin, dapat oil deregulation law, i-revisit na natin. Kasi yun talagang wala tayo. Oo, dapat That's very i-revisit yun. important. And then, yung monopoly dun sa... Alam naman natin, may monopoly Merong tayo dito. So, nagmo-monopolize. kailangan yung distribution natin, mas i-widen pa and magpasok na mas marami pang players in the market. Cartel! Yeah, mafia. Cartel! Yes, may Di ba? mafia talaga. I mean, That's alam very naman nating lahat realistic yun. here, yeah. Marami tayong monopolistic dito sa ating Monopolistic, country. opportunistic, Ayan. lahat yan. Kronismo, lahat yan. We Check. really need to release that already. Check Kasi ng para bib- mas maraming players, Yeah. mas maraming competition, mas bababa ang Oo, presyo. sa totoo lang, kapag yung competition mo is mas marami, mas nagko-compete sila to each other, pababaan ng presyo. Yeah. Pero sabi nila, yan daw ang purpose ng Oil Deregulation Act. Bakit hindi pa rin nangyari? Sabi Na nila. May cartel pa rin. Kasi nga, corrupt ang gobyernong ito. Napaka-corrupt. Lahat pag may crisis, isipin na naman saan sila magkakapaldo. Natatandaan mo yun, Kombing, binanggit mo na nga yan sa BOC, di ba? Ay, sa Department of Agriculture. Yung sa palay. Ayan na naman sila, di ba? Oo, di ba? So, may cartel eh. Mafia. Kanya-kanyang kakoy eh, kung sa Bisaya ba Hindi, ba? kaya maganda talaga yung mga nananalo na nagsaserve sa public. They're not indebted to anyone. Yes. Sa They're akin, not kaya akong indebted. BS, wala na lang sweldo. Hindi, tsaka hindi ka indebted doon sa mga ilang Yeah. players Yes. here in the Philippines. Exactly.